Magandang gabi sa aking mga CKD warriors dyan. Hingi lang po ako ng tulong sa inyo ng konting pabor na ma-like and subscribe po ang aking channel na makakatulong po ito sa isang dialysis patient at sa iba din po mga dialysis patient. Kapag lumago po ito ay maaari po akong makatulong din sa aking mga kapwa dialysis. So, galing nga pala ako ng NKTI at kinuha ko yung resulta ng aking chest x-ray. So, ito yung aking result, Ang impression nila is subsegmental atelectasis or fibrosis, right paracardiac area, fibrosis, right upper outer lung, pulmonary granulomata, right lung apex or apex, cardiomegaly, unchanged. Consider pulmonary arterial hypertension at atherosclerotic aorta. So, hindi ko alam kung mga ganyan din ang mga naging findings sa inyo nitong mga after ng ilang taon ninyo sa dialysis, no? Kung ganito din ang mga findings ninyo, so i-check natin, isa-isahin natin, i-research natin kung ano ba itong mga medical terms na to dahil hindi nga natin maintindihan. So, i-research natin dito kay Google, since hindi naman tayo doctor or we're not related to medicine, so wala tayong masyadong alam dito. Ang alam lang natin is tanungin kay Google at meron naman mga doctors dyan or other medical agencies or companies na nagbablog, no? Nagbibigay sila ng mga statements or ideas regarding dito sa mga ganitong term. So, isa-isayin natin, no? Pero yung sa findings ko ng chest x-ray, nakalagay dito, previous studies dated October 27, 2022 was reviewed for comparison. Linear densities are seen in the right paracardiac area. No significant change in the linear densities in the right upper outer lung. So, walang pagbabago daw doon. Nodular densities are in the right lung apex o apex, I don't know. Ano ba yun? Apex or apex? So, apex pala siya, no? Ang kanyang pronunciation. The degree and configuration of cardiomegaly are unchanged. The central vascular markings are prominent with pruning in the periphery. The aorta is partly calcified. Ito, mahirap Both costophrenic stulci. Mahirap and hemidiaphragms are intact. The right central vein catheter is no longer seen and no other remarkable interval findings. So, isa-isahin natin. At night, umiinom ako nito kasi napakahirap ko talaga matulog sa gabi. Pero at least nababawasan yung insomnia ko kapag nakakainom ako nito. Unlike kapag umiinom ako ng chocolate o yung yung dark chocolate or yung cocoa sa gabi is talagang halos magdamag akong walang tulog. So, ito na lang. Lemon na lang sa gabi, no? Mainit na lemon. Yan. So, i-check na natin, no? Subsegmental atelectasis or fibrosis. Diba yung fibrosis parang may mga hibla, right paracardiac area. Anong ibig sabihin nito, no? So, ang nakalagay dito sa subsegmental atelectasis, natin yung kanyang pronunciation ng atelectasis. Is it right?
Atelectasis. Atelectasis. So, subsegmental atelectasis or fibrosis with paracardiac area. So, sinasabi dito na ang subsegmental atelectasis, it includes any loss of lung volume so small that it does not cause indirect signs of volume loss. So, hindi naman siya ganun kalaki, medyo maliit lang. Yun ang pagkakaintindi ko. So, if there is anyone na doctor dito, no, na nakikinig sa aking video, maybe you can explain further yung etong subsegmental atelectasis. Then, nakalagay pa dito sa etiology na many subsegmental atelectasis are secondary to airway obstruction of a small segment of the lung. Either from benign, pwedeng merong mucus daw or plug, airway inflammation, or malignant causes. No. Linear, so hindi tayo sa linear. So, sa plain radiograph, by definition, subsegmental atelectasis, regardless of the etiology, does not produce volume loss and subsequent shifting of mobile thoracic structures, and in most cases, lacks clinical relevance and does not need to be reported. Other subsegmental atelectasis present as linear or wedge-shaped densities and can affect any lung lobe. So, sa pagkaintindi ko is maliit lang na part ng lungs natin ang medyo naharangan. Na pwede niyo po akong i-bat in or kung merong mas makakapag-explain dito kung ano tong subsegmental atelectasis or fibrosis ng right paracardiac area. So, baka you can explain, makapagbigay po kayo ng information regarding this. Dito naman sa fibrosis, right upper, outer lung. So, yung fibrosis, ito daw yung condition that occurs when tissues harden, overgrow, or scar due to an excessive buildup of fibrous connective tissue. So, naalala ko kasi nagkaroon ako ng TB and every time na i-x-ray ako, meron silang nakikita yung pinagbakatan ng aking TB, no? Parang may sugat na humilom doon. So, sa tingin ko ito yon na fibrosis. So, ito na tayo, no? Sa pulmonary granulomata, right lung apex. So, sa right lung apex, ito yung drawing, medyo taas siya nung ating lungs. So, bandang right lang daw ng ating medyo taas na kanang bahagi ng ating lung. So, meron siyang pulmonary granulomata. Ang ibig sabihin nitong pulmonary granulomata, so i-check natin kung ano ba talaga itong pulmonary granulomata. Ano nga ba yung pulmonary granuloma? I-explain natin, ipapa-explain natin to sa Tagalog. So, ang pulmonary granulomas ay mga grupo ng immune cells na bumubuo sa baga bilang tugon sa iba't ibang mga irritants, impeksyon o kondisyon ng pamamaga. Karaniwan silang binubuo ng mga macrophage at lymphocytes na parehong uri ng puting mga selula na bahagi ng immune system ng katawan. So, ang granulomas ay nabubuo kapag sinusubukan ng immune system natin na pigilan ng mga substansyang itinuturing nitong banyaga o nakakasama. No? Maaaring ito ay dulot ng impeksyon tulad ng tuberculosis, fungi at iba pang pathogen, o kaya naman ay dahil sa hindi nakakahawa mga irritants tulad ng mga alikabok. Yan. So, composition nito ay karaniwang makikita sa mga macrophage na nag-iipon ng mga banyagang partikulo at microorganismo.
Palibot sa mga ito ay ang mga lymphocytes na tumutulong sa sa pag-akma at pagtugon sa particular na mga pathogen o antigens. Ang itsura nito sa sa mikrosopyo, Tagalog, ang granulomas ay nagmumukhang maliit na butil-butil. Ang laki at bilang nila ay maaaring mag-iba-iba depende sa sanhi at tugon sa katawan dito. Ang lokasyon nito, bagaman karaniwan ng granulomas sa baga, maaari rin silang mag-anyo sa iba bilang mga organo tulad ng atay, bato o balat. Ang pagkakaroon ng granuloma sa mga ito ay sumusunod din sa proseso ng immune response laban sa lokal na impeksyon o irritants. Karamihan o madalas dito ay walang sintomas at natutuklasan lamang sa mga X-ray o CT scan. Maaaring magpagaling ang mga ito ng natural kapag naayos na ang sanhi. Ngunit sa ibang mga kaso, maaaring magdulot ng sintomas ang granulomas depende sa laki lokasyon o kung nagdudulot ng pamamaga o pagka-obstruct sa baga. So, yun po ang ibig sabihin nun, yung sa granuloma. Ibig sabihin, lumalaban ito sa mga infection. Kaya nakikita ito na lumalaban sa infection natin. Then next, cardiomegaly unchanged. So, ibig sabihin, meron talaga akong paglaki sa puso, pero hindi naman nagbago since nung last na pina-check ko yung aking ECG. And then, consider pulmonary arterial hypertension. So, check natin ito, no? Pulmonary arterial hypertension. So, hindi ko alam kung na-experience nyo rin itong pulmonary arterial hypertension. Bale, ibig sabihin daw dito is merong high blood pressure sa ating lungs, no? Nagkakaroon tayo nito kapag yung ating maliliit na arteries sa lungs natin ay naging masikip o narrow or become blocked. So, nahihirapan yung mga dugo na dumaloy dito sa ating mga ugat. Kaya nagiging mas mahirap para sa puso natin ang mag-pump through lungs. No? Kaya nagiging ganon. Medyo magkakaroon ng high blood pressure dun sa lungs natin. Doktor po, no? Pwede niyo po kayang ma-explain kasi medyo hirap po rin intindihin eh. Di ba halimbawa, nagkakaroon ng high blood pressure dun sa lungs o pulmonary hypertension. So, nagkakaroon ng high BP sa lungs namin. Pero, bakit or is there any chance na mababa lang din yung BP talaga namin? Kapag bini-BP kami is halimbawa 110/70 lang, pero considering pa rin na meron kaming high blood pressure sa aming lungs. Pwede po kaya anyone who can explain this? Maybe Doc Alvin, kaya mo sagutin to na itong aming question na may high blood pressure ka dun sa lungs and yet mababa lang yung BP mo, hindi ganun kataas, 110/70, or possible bang na sobrang baba nga, halimbawa katulad dati 70/50 ako dun sa dialysis, pero may high blood pressure ako sa pulmonary, sa lungs. And yun, malapit na mag 1 million subscribers si Doc Alvin. So, subscribe na rin kayo. Napakagaling niya na doktor. Sinasagot niya yung mga ibang nakikita niyang makakapagbigay siya ng mga information sa atin na at idea regarding our health. So, subscribe na po kayo sa kanya. And last, yung atherosclerosis aorta. So, ito yung build-up ng mga plaque sa arteries natin that can be treated with lifestyle changes and medications. So, pwede pa pala akong mawala ito, no? O maiayos ko tong atherosclerosis aorta. So, ano nga ba tong atherosclerosis? So, ito yung mga pagbarad na
naiipon dito sa mga walls ng ating aorta. Yung aorta, ito yung malaking ugat, no? So, nakakatakot pala. Pati yung malaking ugat ko, meron na rin ano, um, may nagbi-build up na rin pala doon. Yung mga kulay yellow na mga cation and calcium na medyo shiny. So, mahirap talagang dapat to, maiayos ko tong ano na to, ugat natin dito sa ating puso. So, yan yung ating, yan yung nakita nila during my ECG, ay X-ray. Yan yung nakita nila mga condition ng aking puso at saka ng aking lungs during X-ray. I hope meron din kayong naging kaalaman ng kahit konti. Tungkol dito lalo tayo mga dialysis patient. Iba na talaga ang may alam.